Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. May mga tao tayong makikilala na magpapasaya sa ating buhay. Ayun nga lang ang panahon na yon ay nakatakda lamang mangyari sa maiksing panahon. Dear Papa Dudut, hi po sa inyo at sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong programa. Joey ang pangalan ko. 31 years old at nakatira dito sa Maynila. Gusto ko lang magbahagi ng parte ng buhay ko na pwedeng makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig. Nasa college ako nang makilala ko si Ellie. At aaminin ko na isa siya sa mga pinakamagandang estudyante na nakilala ko. Ayun nga lang may pagkasuplada siya at hindi pala kausap. Nakasama ko siya sa isang folk dance group at bihira lamang siyang makasama sa mga bonding namin. Ang alam ko kasi ay bukod sa may pagka-introvert siya ay stricto din ng mga magulang niya. Ayaw pa siyang payagan nung una na sumama sa folk dance pero dahil sa gusto niya talaga, ang pagsasayaw ay napilitan na rin siyang payagan ng mga magulang niya. Papadudot nang maging magkapareha ko si Ellie. Sa isang sayaw namin ay doon kami nagsimulang makapag-usap na dalawa. Habang naka-break time kami mula sa rehearsal ay naglakas loob na akong makipagkwentuhan sa kanya. Hindi naman ako nabigo, Papa Dudut. Nang makipagkwentuhan din siya sa akin at sabihin na matagal na rin niya akong gustong makausap. Nahihiya lamang siya kasi nga hindi naman kami nagkakapareha kaya hanggang tamang ngiti na lamang ang ginagawa niya sa akin. Yun ang naging daan para maging close kami sa isa't isa ni Ellie, Papa Dudut. Marami po akong na-discover na maganda sa ugali niya kaya naman unti-unti akong nagkagusto sa kanya. Pinigilan ko pa yon noong umpisa kahit mahirap talaga kasi madalas kaming magka-text, magkatawagan at kung ano-ano pa. Hindi na ko kumpleto ang araw ko nang hindi siya kasama. At kahit kausap man lang. At alam ko na ganoon din si Ellie sa akin. Ramdam ko na kahit papaano ay may special na akong puwang sa puso niya. Kaya hindi nagtagal ay nagtapat na ako ng nararamdaman ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko pwedeng tanggapin yung pagmamahal mo sa akin, Joey. Wika niya. Bakit, may boyfriend ka na ba? Tanong ko sa kanya habang tahimik na nagdadasal na sana wala ang isagot niya. Wala, pero kasi hindi pa ako pwedeng pumasok sa relasyon dahil ayaw pa ng mga magulang ko. Hindi pa ako pwedeng magpaligaw o magkaroon ng boyfriend. Mahina at medyo nahihiyang tugon niya. Okay lang yun, handa naman akong maghintay. Basta ngayon ang gusto ko lang ay ipaalam sa'yo ang nararamdaman ko. Sabi ko naman. Nakahinga ko ng maluwag noon dahil ang akala ko talaga mababasted na kagad ako ng nililigawan ko. Well, parang ganon ang nangyari. Pero ang mahalaga, alam ko na wala siyang boyfriend. At kahit na hindi niya sabihin ay sigurado ako na may espesyal na rin siyang nararamdaman para sa akin. Papa Dudut, mas lalo pa kaming naging malapit sa isa't isa na ang kapareha kong si Ellie. Nagustuhan kasi ng direktor namin ang chemistry namin sa pagsasayaw. Kaya hindi na kami pinaghiwalay pa. Dahilan yon para mas lalo kaming maging malapit sa isa't isa ni Ellie. Hindi nagtagal ay inamin niya sa akin ang totoong nararamdaman niya kaya naman nagkaroon kami ng sikretong relasyon.
Sekreto kasi bukod sa bawal pa siyang makipag-boyfriend ay bawal din sa grupo namin ang magkaroon ng relasyon. Pareho naming mahal ang pagsasayaw kaya walang gustong bumitaw sa amin sa bagay na yon. Naging masaya naman kami sa ganong setup. Alam ko na may iba kaming kasamahan na nag-iisip ng tungkol sa relasyon namin pero wala na kaming pakialam pa. Ang mahalaga sa amin ay yung palagi naming kasama ang isa't isa. Papa Dudut, walang lihim na hindi nabubunyag dahil nalaman din ng mga magulang ni Ellie ang tungkol sa akin. Kagad siyang pinag-quit ng mga ito mula sa theater group at naghigpit sa kanyang schedule sa eskwelahan at pag-uwi sa bahay. Sinabi ko kay Ellie na handa naman akong magpakilala sa mga magulang niya bilang manliligaw o boyfriend niya pero hindi raw talaga po pwede. Mas malaking gulo raw ang mangyayari kapag ginawa ko yon. Naging mahirap ang sitwasyon namin ni Ellie, Papa Dudut. Madalas na sa lunch break o kantin na lamang kami nagkikita. Hindi na kagaya dati na pwede kaming maging sweet ng pasimple sa lugar ng rehearsal studio. Pero ang sabi ko ay ayos lang kasi ang mahalaga naman ay nakakasama ko pa rin siya. Yun naman ang gusto kong mangyari talaga, ang magkasama kami ng pangmatagalan sa panahon. Pero may isang pangyayari pa rin ang susubok sa aming relasyon. Nang bigla niya akong i-text na may kailangan daw siyang sabihin sa akin. Ano yun at parang ang seryoso mo? Nagtatakang tanong ko. Nasa may likod kami ng gym, walang tao kaya solo namin ang lugar na yon. May lung cancer ako. Naiiyak na wika ni Ellie. Teka, nagbibiro ka lang ba? Joke ba to? Prank? Ano? Sabihin mo sa akin. Medyo naluluhang wika ko. Umiling si Ellie at doon niya sinabi sa akin na totoo ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Wala siyang kahit na anong masamang bisyo, malaki ang posibilidad na namana niya raw ang sakit na yon dahil nasa lahi nila ang sakit na cancer. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi ko sa kanya na magiging maayos ang lahat. Gagaling siya at lalabanan namin ang sakit niya. Uminto sa pag-aaral si Ellie, Papa Dudut. Nagsimula ang gamutan sa kanya sa isang ospital. Dahil doon ay hindi ko na siya muli pang nakita ng matagal. Palagi lang kaming magka-text o magkatawagan at palagi ko siyang kinukumusta at sinasabi niya sa akin na ayos naman siya. Hindi raw ako dapat na mag-alala sa kanya. Kahit sabihin niya sa akin yon ay hindi ko naman maaalis sa sarili ko ang mag-alala sa kalagayan niya. Sobrang miss ko na siya. Gusto ko na siyang mayakap, gusto ko na siyang makita pa at gusto ko nang sabihin sa kanya kung gaano ko siya nami-miss. At kung gaano ko siya kamahal. Alis na kami. Pupunta na raw kami ng Amerika at baka sakaling doon daw ay gumaling ako. Naluluhang sabi ni Ellie habang kausap ko siya sa cellphone. Paano tayo? Naluluhang tanong ko na rin. Pwede pa rin naman tayong magkausap. Wika niya. Gusto kitang makita. Pakiusap ko pero syempre hindi siya pumayag. Kasi hindi rin naman daw papayag ang mga magulang niya. Malakas na ang loob ko noon, Papa Dudut. Ayaw ko nang maging limitado pa ang pagkikita at pag-uusap namin ni Ellie. Kaya naman sa kabila ng hindi pagsang-ayon ni Ellie sa gusto kong mangyari, pumunta ako sa ospital kung nasaan siya. Sa kabila ng kabang nararamdaman ko, hinarap ko ang mga magulang niya at nagpakilala ako bilang boyfriend ng kanilang anak. Humingi ako ng tawad at nakiusap sa kanila na makita ko si Ellie at halos lumuhod at umiyak na ako sa kanilang harapan. Sa huli ay pinagbigyan nila ako na makita ang anak nila. Joey, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Ellie. Ngumiti lamang ako kasunod ng pagkayakap ko sa kanya. Sinabi ko ang paglalakas loob ko na harapin ang mga magulang niya at nagpasalamat siya dahil sa ginawa ko. Hindi siya makapaniwala na pinayagan ako ng mga magulang niya na makita siya. Pinayagan ng mga magulang niya ang relasyon naming dalawa. Malaki ang nagbago sa itsura ni Ellie, Papa Dudut. Pumayat siya ng sobra at halos kumupas na ang kanyang ganda. Wala na rin siyang halos buhok, tuyot ang maputla niyang mga labi. Pero nandun pa rin ang sigla sa kanyang mukha. At ganon pa man ni konti hindi nabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya.
Tumaas na sa stage 3 ang lung cancer niya at sa susunod na buwan ay nakaschedule na silang umalis. Kahit na anong mangyari, tandaan mo na mahal kita. Hindi yun magbabago. Makabalik man ako o hindi sa tabi mo. Mahina ang wika ni Ellie. Bakit ba parang nagpapaalam ka na? Alam ko namang babalik ka. Magkakasama ulit tayong dalawa. Sigurado ako na magkakasayaw ulit tayo ng magkasama. Pigil ang luha na wika ko. Joey, kapag nawala ako, huwag kang hihinto na magmahal ha. Huwag mong pahihintuin ang pag-ikot ng mundo mo ng dahil sa akin. Gusto ko na anuman ang mangyari, patuloy kang magbuhay at magpakatatag. Sabi pa ng babaeng pinakamamahal ko. Hindi na ako nakapagsalita noon, ayaw nang lumabas na mga salitang gusto kong sabihin dahil alam ko na maiiyak lamang ako kaya niyakap ko na lamang siya ng napakahigpit. Isang linggo bago ang pag-alis nila, Papa Dudut, ay binawian ng buhay si Ellie. Cardiac arrest ang kinamatay niya. Ang hirap, sobrang hirap. Hindi ko alam kung paano mag-uumpisang muli. Marami akong pangarap na kasama siya. Marami akong plano para sa aming dalawa. Mga plano at pangarap na kahit kailan ay hindi na matutupad pa. Pero kagaya ng hiling ni Ellie ay nagpakatatag pa rin ako sa kabila ng napakahirap na pangyayaring yon sa buhay namin. Inisip ko na lamang na magiging malungkot siya sa oras na nakikita niyang nalulungkot ako. Ang pagngiti at pagpapakatatag ko sa araw-araw ay ginagawa ko para sa kanya. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung swertehin mang mapili ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Joey. Hiram lang ang ating buhay, kaya palaging may limitasyon sa oras natin sa mundong ito. Kagaya ng nangyari sa kwento ng ating kaistorya na si Joey. Alam ko na maraming kagaya niyang naiwan ng mga taong mahal natin sa buhay. Pero sana'y maging kasing tatag niya rin tayo. Para kung nasaan man ang mga tao na mahal natin ay makikita nila tayong masaya para sa kanila. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.